Bismillah, sound check. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin al-maqbulin fi umuri dunya wad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa jami'a a'malis salihat. Innaka antas samiul alim. Sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal yamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tawakkaf na nag-stop tayo patungkol sa tinatawag na tamima. So sinabi natin ang ibig sabihin ng tamima ay ito yung lahat ng kinakabit ng tao sa kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin ng tamima. O sa Tagalog, ito yung tinatawag na agimat. Kung may agimat ka man, cham, alisin mo na yan kahit nakasabit sa itlog mo yan. So, ang agimat, binanggit natin na kung bakit gumagamit yung tao ng ganito, kasi dalawa lang. Gusto niya makakuha ng bagay na maganda sa buhay niya o tinatawag na swerte. O kaya naman, daf'il madarra. Gusto niya alisin yung check mo. Yan. Ox na? Pogi na ako? Dapat yung pogi ako, alugi tayo. Makikita tayo ng tao sa Facebook. Baka mabawasan yung follower ko pag di maganda yung forma. So, ayun, sabi natin na ang tao kung bakit minsan gumagawa ng isang mga bagay, ng isang bagay, ultimo sa trabaho, ba't siya nagtatrabaho para makuha ng magandang bagay sa kanyang buhay? Tama? Umiiwas sa mga bawal para makaiwas sa mga bagay na kapinsala sa kanya. Tama? So, ang isang tao minsan, kumukuha siya ng agimat ay para lang makaproteksyonan daw ang tao na to sa mga bagay na hindi maganda. O kaya naman para makakuha siya ng swerte. So, ganun yung tao. Kahit saan ang mga anggulo, tignan mo yung tao, kahit sa trabaho, ganun ang nasa isip niya. Sa bahay, ganun yung mindset niya. So, kahit sa kaibigan, ganun yung mindset niya. Makipagkaibigan si Ishak para kumuha ng benepisyo sa kanyang kaibigan. Di ba? Iiwas ka sa masamang kaibigan para hindi ka makapinsala. Kahit saan ang gulo, tignan mo yung tao, ganun lagi yung mindset niya. Pero yung problema dito, Amid, yung mindset ng tao sumobra. Umabot sa punto pati sa ilusyon ng mga bagay na wala naman connection sa buhay niya, binibigyan niya ng kahulugan. Tama? Binigyan niya ng kahulugan. Kaya nga dito, kumuha ang tao ng tinatawag na tamima o yung agimat. Wala naman kahulugan yung agimat. Pero kumuha ang tao nun para saan? Para akala niya meron benepisyo sa kanyang buhay at makapagprotekto sa kanya sa mga bagay na hindi maganda. Tama? Ngayon, ang Islam, para bigyan ng halaga yung paniniwala mo, pati yung buhay mo, parang sinasabi ng Islam sa'yo na, binigyan ko ng halaga yung paniniwala mo, huwag ka naman sumobra. Bibigyan kita ng mga patakaran. Ang sabi ng Islam sa patakaran, na ang tamima ay bawal sa Islam. Ang agimat ay bawal sa Islam. Ipinagbabawal yung agimat. Tama? Ipinagbabawal yung agimat. May? Ngayon? Wala, bukas. Oo. Bukas. Sabi mo bukas yung sa kaibigan ko. At yung agimat na to ay tinatawag na khayali. Ibig sabihin, ilusyon lang na ginagawa na itsyam to. Walang katotohanan na sabihin man naglalagay ng swerte sa buhay niya. Tama? At wala rin katotohanan yung agimat na magdadala sa'yo ng swerte at maproteksyon ng kanya sa kamalasan. Walang ganun. Kahit guni yung po yung agimat ni ba yan? Sino may suot na agimat dito? Ni Kawan, di ba? Maraming agimat si Kawan.
Maraming agimat si kawan. Kahit kung yung agimat ni kawan, suot mo yan kahit saan yan, hindi ka maproteksyonan yan. Nakuha ninyo kasi bakit? Ito ay khayali. Khayali, ibig sabihin, illusion mo lang yan. Nakala mo may epekto. Kaya nga dito, paano ustad pag nakita ako may epekto talaga yung agimat? Paano pag nakita ninyo may epekto yung agimat? Sa tingin ninyo, totoo na yon? Ano? Ang ginawa ng syaitan, sabi ng Allah Ta'ala, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. May mga tao na kung saan humihingi sila ng tulong sa mga syaitan. At tutulungan sila, maging kumpiyansa yung tao na, sabi ko na sa inyo, totoo yung agimat. No, ang ginagawa ng syaitan, mas lalo silang nililigaw. Mas lalo silang niloloko ng syaitan para mas mapalayo sila kay Allah Ta'ala. Kaya dapat sa umpisa pa lang, tanggalin mo na. Kasi kapag nakita mo may epekto yan, akala mo totoo talaga, yung pala pinaglalaruan ka ng syaitan. Nakuha ninyo? Pinaglalaruan ka ng syaitan yan sa tinatawag na tamima. At sinabi natin na yung agimat, asalatan, ito ay syirkun asgar. Syirkun asgar talaga yan. Kasi bakit? Kapag ang isang tao gumamit siya ng agimat, naniniwala naman talaga yan na si Allah Ta'ala ang magbibigay sa kanya ng bagay na mabuti. Tama, naniniwala naman siya. Yun nga lang, kaya naging syirkun asgar, kasi ang paniniwala niya kay Allah, naniwala siya na dinaan ni Allah sa agimat na suot niya, tapos poproteksyonan siya. So, syirkun asgar yun. Muslim pa rin siya. Maliban kapag naniwala talaga siya na itong suot niya, labas na si Allah Ta'ala, syirkun akbar, labas na siya sa Islam. Nakuha ninyo? So may mga ganyan. Meron nga dito sa Dakota na anong nangyari, ako na-witness ng mata ko. Meron dito ang ginagawa niya nang gagamot siya sa mga tao. Pas pinapasuotan niya ng dito sa leeg, tapos dito sa may tiyan, protection daw laban sa jinn. Ayoko lang banggit ang pangalan. Baka may masapak ako. Sa barangay hall na naman tayo. Meron dito na tinuturo niya sa mga Muslim sa Dakota na mag-shirk sa Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Tinuturo yan dito sa Dakota. Tinuturuan yung mga Muslim ng sabi na, okay isa ka, gagawin natin, dapat kumanta tayo. Okay, magdawa tayo sabay-sabay. Amin, Ya Allah. Tapos bibigyan ka ng suot. Ito, suotin mo to. Poprotektahan ka niya laban sa mga nilalang at masamang engkanto. O, di ba? Tapos yung pala, tinuruan ka mag-shirk kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billah. Kaya minsan ito'y nagiging problema kapag yung tao ignorante siya patungkol sa karapatan ni Allah. So kung ano lang yung binibigay sa kanya ng mga taong ignorante, akala niya yun yung pananampalataya sa Islam. Yun yung paniniwala. Yung pala lalo siyang nililigaw ng mga taong walang alam sa Islam. Meron pa yun dito sa atin, meron pang albularyo. Diba? May mga albularyo na kung saan gaganunin ka. Amen, Isaac, amen. Gaganunin ka yan. Gagawin kang parang sigibuloy. Nakuha ninyo? So yan yung dahilan kung bakit naliligaw yung mga tao. Nag-umpisa sa ilusyon. Tapos yung ilusyon, akala nila may katotohanan, naging paniniwala, tas naging relihiyon. Ilusyon, paniniwala, naging relihiyon. Kaya nga yung Islam ay sa umpisa pa lang pinutol niya na yung bagay. Okay, huwag ka maniwala sa ganito kasi niloloko ka lang yan. Nakuha ninyo? Ngayon, merong katanungan dito. Paano yung paggamit ng agimat gamit yung Quran? Di ba may mga ayat na sinasabit dito? Minsan nilalagay sa bahay, minsan nilalagay sa mga motor sasakyan. Nakalagay, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, nilagay sa bahay. Nakalagay sa kusina, sa pinto, parang feng shui, pero galing sa Quran. Ayat. Nakuha ninyo? Ito ay ipinagbabawal pa rin. Ang tamang paggamit ng ruqya, ng paggamot ng Quran, ay babasahan mo yung tubig ng ayat, tapos papainumin mo sa taong may sakit. Nakuha ninyo? May tao, may sakit siya. Tapos yung sakit niya, dinala niya sa ospital. Tapos wala naman findings. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ako kasi lagi ako naka-encounter ng ganyan, lagi ako naggagamot sa ganyan. Tapos yung problema lang din pala, problema na in love, tapos stress. Tapos pero kapag ang taon umabot sa level na, halimbawa, yung tao na stress sa pamilya o na stress sa trabaho, tapos hindi niya na makontrol. Ang nangyari minsan parang sinasaniban. Nakuha ninyo? Pag parang sinasaniban niya, minsan di natutulog. Minsan nakaganyan, minsan sumisigaw, minsan nasasaktan siya. So hindi pa yun sinasaniban. Papasok pa lang siya sa tinatawag na sanib. Pero kapag ang tao na stress, gano'n nangyayari sa kanya. Lalo na kapag walang nakakausap,
Kaya hindi kayo pwede magkaroon ng wag nyong, kapag nagkaroon kayo ng problema sa buhay, wag nyong susuluhin. Kasi baka makita ko isang araw, papalitan nyo na si Pipay dyan. Nagtatapon ng basura. Nakuha ninyo, wag ninyong hayaan yung sarili ninyo, ma-stress kayo tapos wala kayong makausap. Kasi kapag nangyari yung ganon, ang mangyayari sa inyo ay para na kayong magiging belaw kayo. Magiging binelaw kayo. Tapos ang gulat kayo, ginagamot kayo sa ospital, wala namang problema. Nakuha ninyo? So yan yung tinatawag na tamima. Tamima yung pagsuot. Meron pang ibang uri ng tamima na sa iba is parang pangkukulam din. Pangkukulam din yung tamima. Pero ito ay tamima. May ibang tawag sa Arabic yan. Yung parang kinukulam yung tao. Alam niyo maraming iba't ibang uri ng kulam. Merong kulam na papakainin ka ng pagkain. Merong kulam na papasuotin ka ng damit. Merong kulam na kukunin yung picture mo pag pogi ka tulad ni Cham. Di ba? Kaya dapat si Cham nagninikab yan kasi delikado yan eh. Baka kulamin yan, di ba? So may iba't ibang uri ng kulam. Pero yung kulam na to, pwedeng pumasok sa tinatawag na tamima. Sa akida. Sa discussion natin sa tauhid. Ngayon, kapag nakakita kayo ng isang taong kinukulam, anong gagawin ninyo? Kapag kinukulam yung tao, ay tignan nyo muna yung sitwasyon. Kasi yung kulam, magkaiba yung sanib sa kulam, ha? Para maintindihan ninyo, at least may idea kayo kung saan kayo pumupunta dito sa Dakota, mamaya inuhulog na kayo sa shirk. At least hindi kayo makapag-shirk para may alam kayo sa kulam pati sa sanib. Nakuha ninyo? Yung pinagkaiba ng sanib pati kulam, yung kulam ay mamimang kukulam. Tama, yung sanib, minsan wala pa. Pero kapag umabot sa pinakamasamang sitwasyon na, minsan parang kinukulam na yan, yung sinasaniban. Nakuha ninyo? Kumbaga, stage, konti-konti yan eh. Una, stress, tapos maging belaw, tapos parang sinasaniban, tapos parang kinukulam. Ganun yung pag-stage level na yan. Nakuha ninyo? Ngayon, kapag ang tao kinukulam, halimbawa, pogi si Cham, may kinulaman siya, punta sa ospital, wala naman. Di ba? Yung pala, may pinakain sa kanya. Nakuha ninyo? Ngayon, kung ano yung pinakain sa kanya, hindi siya makakain ng maayos, sinusuka niya, masakit yung parte ng katawan niya, tapos parang iba yung trip niya, kala niya may mananakit sa kanya, ano yan? Kinukulam yun. Pero pag ganun sa ospital, walang finding sa kanya. Nakuha ninyo? Possible yung pagkulam sa kanya sa pagkain. Meron naman kulam na kung saan yung katawan mo sinasaktan. Yung parang manika, ginaganon ka ng karayo mo. Nakuha ninyo? Bakit yun? Kapag nakuha yung picture ninyo, o kaya yung isang pati ng buhok, tapos nilagay sa picture, kaya huwag kayo magkakalat ng picture ninyo, buti sana kung pogi kayo. Nakuha ninyo? Kasi kapag kinakalat ninyo yung mga picture ninyo, nandyan na yung tinatawag na ayn. Iba pa yung tinatawag na evil eye. Alam yung evil eye? Yung parang pag nainggit yung tao sa'yo, talagang gusto kang mamatay ka na, gusto na maging maletse-letse yung buhay ninyo. May mga ganyan na sitwasyon na hindi nyo namamalayan, ginaganon kayo. Tapos idadaan kayo sa kulam. Nung tagal ninyo sakripisyo, halimbawa si Malik nagpapayaman, tapos nagkaletse-letse yung buhay. Halimbawa, yung pala, kinukulam. Ang laking hak, totoo yung kulam at totoo yung evil eye na yan. Kaya dapat lahat ng mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo, tinatago ninyo. Hindi nyo kailangan sinasabi. Bibili ako ng NMAX. Diba? Ito yung NMAX ko na. Yung pala, yung tao na sinasabihan mo na, oh, mashallah, ganito pala, may galit sa'yo. Sana maaksidente ka, mga ganyan. Kaya tignan nyo karamihan yung mga bagong bili ng mga motor. Di ba bagong bili na aksidente? Kasi bakit? Hindi lahat ng mga tao nakita ka na sa magandang buhay, masaya para sa'yo. Yung iba dyan, punong-puno na, may stroke na sa galit sa'yo at sa inggit. Nakuha ninyo? Yan yung nagiging dahilan minsan ng kulam ng tao na dapat tinatago. Kaya nga sabi sa hadis ng Rasulullah, "Law kana hunaka man sabaqahul qadar, la sabaqahul ayn." Kung meron lang mauunahan yung tao sa kanyang qadar, sa kanyang kapalaran, kung meron lang mauuna. Pero wala naman talaga makapagbago ng qadar, di ba? Yung kapalaran mo, kasi tinakda ni Allah Ta'ala eh. Kung pwede daw mabago yung kapalaran mo, ang magbabago lang daw ng kapalaran mo yung kulam. O yung kulam sa Tagalog is ayn, evil eye. Hindi ko alam yung translation ng evil eye. Pero parang malapit yung kulam. Pero yung kulam kasi parang sinasaktan kang evil eye kasi yung naiinggit yung tao sa'yo, yung inggit.
Kung pwede raw mabago yung kapalaran ninyo, ang makakapagbago lang inggit ng tao sa inyo. Naiintindihan ninyo? Kaya dapat hindi lahat ng mga magandang nangyayari sa buhay ninyo, kinukwento ninyo. Hindi dapat lahat ng mga nakakuha ninyo na maganda sa buhay ninyo, kinukwento ninyo. Dapat tahimik lang kayo. Ito, tahimik ka lang. Yung pala, no? Sa barangay yun, nakaparking na yung Fortuner ni Cham. Oh, tahimik ka lang pala, no? Di ba? Ang problema naman sa Dakota, pag tahimik ka, sabi nila, drug lord ka. O, di ba? Kaya di mo alam saan ka lulugar. So anyway, yan yung mga case, sitwasyon ng tinatawag na ain, o kaya tamima, o kaya ng sanib, o kaya ng kulam. Yung kulam, may piece din na kinukulam yung tao sa pamamagitan ng kanyang picture. Tapos yung picture na yun, anong gagawin sa kanya, mayroong isang kwento na. Kwento ko sa inyo. Yung tao na to, itong kakilala ko, sobrang yaman nila. Mayaman. May sasakyan, may kondo, may business. Maganda yung lahat sila nag-aaral. Maganda yung tatakbo ng buhay nila. Alam niyo, isa sa kanyang pamilya, ay hindi ko lang sabihin isa sa kanyang pamilya, yung buong pamilya na yun, nangyari, naging broken family, nasira yung pamilya. Nasira yung pamilya. Ngayon, tumawag siya sa akin. Ustad, sabi niya, ganito nangyari, ganyan, 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 ganyan. Sabi niya, parang nararamdaman akong kakaiba sa bahay namin. Kasi kapag nag-uusap kami, ganito, lagi kami nagkakagulo. Tapos, nasira yung pamilya nila. Nasira yung pamilya nila. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung sihir man yan, sihir is kulam, yung pala yung kulam, sihir pala. Kung sihir man yan, kulam man yan, sabi ko, ganito kasing senaryo ng pagkinulam ka. I-check mo muna yung bahay ninyo, linisin mo. Linisin mo lahat mula sa pinto, sa kabinet, sa maleta, lahat, pati bag mo. Hanapin mo kapag merong kakaibang bagay dyan. Na strange, kakaibang bagay. Baka may picture, yung magulang mo, kapatid mo, o ikaw, nandyan sa bahay ninyo. Tapos yung picture na yon, baka may mga nakasulat. Hanapin mo. Although wala siya sa Manila, kung nasa Manila, nasa ibang lugar siya, malayo siya. Sa Mindanao, ganun nangyari. Ngayon, naghanap siya, nilinis siya yung buong bahay. Bakit nakubad ka? Nakubad ka ba? Tawag dito, nilinis siya yung buong bahay hanggang sa, nalinis niya, nakita sa may maleta. Maleta. Nakita niya yung picture ng magulang niya, nakatali sa isang tali ang daming nakasulat. Kung ano na nakasulat. Sabi ko sa kanya, yan yung pinapunto ko na hanapin mo kasi posible nga yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan, huwag mong gagalawin yan. Kasi dyan sa nakatali na yan, nandyan nakasulat lahat ng, sa Tagalog siguro, sumpa. May sumpa dyan. Ganon. Yung may sumpa dyan na nakalagay. Na kapag tinanggal mo na hindi maayos yung pagkatanggal mo, yung sumpa hindi na maalis. O posible yung sumpa lumipat. Ganon yung case, hindi natin alam. Basta yung nakalagay yung sumpa. Umabot sa punto ng wala pang isang araw, nung nahawakan niya, nakausap ko siya, nakalimutan niya ako. Ang ginawa niya, binigay niya sa isang taong gumagawa ng sihir. Yung gumagawa ng kulam din. Gusto niya patanggal yon. Ang tandaan niyo, lahat ng mangkukulam sa buong Pilipinas, kahit nakatira pala sa moon, sa buwan yan, pare-pareho magkakasabwat yan. Kasi yung mga syaitan yan, naka-messenger yan eh. Nakuha ninyo, hindi pwedeng ibigay mo yung isang gumagawa ng mangkukulam tapos ipano sa mangkukulam. Pare-pareho yan mga yan. Kung baga tayo sa masjid dito, pare-pareho tayo nagsasala. Kung isipin utusan ka na, ito sapakin mo nga si Ustad, papayag ka? Hindi, kasama namin sa masjid yan. Di ba? Kung baga nagkakatugma tayo yung pag-iisip natin, pati yung mga Muslim tayo, kapag taga-masjid tayo, di ba? Yung mga yung gumagawa ng mangkukulam na yan, kahit hindi magkakilala yan, yung mga syaitan yan. Naka-WhatsApp yan. Naka-telegram yan mga yan. So nabigay niya, anong nangyari? Wala, hindi niya nabawi. Ang ginawa, kinuha lang daw sa kanya, walang ginawa. Kapag nakita kayo ng ganon, ang gagawin ninyo, tatanggalin nyo yung nakasulat, ilulublog nyo sa tubig. Pero huwag nyong gagalawin kapag hindi kayo nagbabasa ng ayah. Kasi baka lumipat sa inyo yung sihir, yung sumpa. Nakuha ninyo? Baka lumipat sa inyo yun. Kaya dapat mula pagtanggal mo ng tali na yan, may picture yan nakasulat, maraming ganyan. Si Cham di magkakaanak, si Cham di yayaman, mga ganyan. Tapos picture mo yung Cham nakalagay doon. Di ba? Yun na sumpa, lalagay ng mga ayat yun para mga sihir. Pag tinanggal to, sumbawa, sino nagtanggal na ito, lilipat sa kanya yung sumpa, sino ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ilalagay doon sa maleta. Basta nakalagay lang sa bahay nyo yan.
Kapag nagalit, siya na yung buhay ninyo. Ganun. Kapag may tao may galit sa inyo. Ganun yung sihir. Kaya nangyari, tinanggal niya. Ay, nung nakita pala niya, hindi niya tinanggal, binigay niya, nandun siya nagkamali. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan. Hanggang ngayon, yung Allahu alam kung nangyari, pero nasira ng pamilya niya, hindi na nabalik. Ako, yung ikalawang senaryo na encounter ko, mayroon akong kaibigan na, tawag dito, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Ustad, sabi niya, matagal na kaming kasal ang asawa ko. So, sabi niya, anong nangyari? Araw-araw na kami nag-aaway. Walang oras na kapag papasok siya, uuwi siya sa bahay, uuwi ako, parehong mainit yung ulo namin. Pero wala naman kaming pinag-aawayan. Di ba? Ganun kasi minsan yung mag-asawa eh. Kahit maliit na bagay, kapag naging masakit sa ulo na yung relasyon ninyo, kahit siguro yung toyo, pwede nyo pag-awayan. Di ba? Kapag masakit na sa ulo. Kaya na umabot kay Rapi Tulfo eh. Di ba? Sir, hotdog pinapabili ng nanay ko, putlong yung binili. Di ba? Pero hindi naman talaga yun yung case. Ang case nun siguro, matagal na yung away nila, lumalaki lang sa maliliit na bagay. Di ba? May mga ganong, ako ang masama, ikaw ang mabuti. Di ba? May mga ganong senaryo nangyayari kay Tulfo. Pero ang pinakapunto doon, kapag mag-asawa, nasa marriage ka na, hindi ang punto doon na maliit na bagay nang hindi maging malaki, kung hindi dahil siguro may sama na loob. Pero sa kanila, wala naman daw talaga silang pinag-aawayan. Wala. Pag uwi lang ng bahay, ayaw niya makita yung asawa niya. Ang paningin niya sa asawa niya talagang masamang tao. May ganun nangyari. Kaya sabi ko, ang tatanong ko sa kanya, matagal na ba kayo sa bahay niyo? Yun yung unang tinanong ko. Kasi baka ang sihir, kung sihir man yun, ay pamuntang langit ka na, tingnan mo. Wala na yung kaluluwa mo. Kung sihir man yun, posibleng sa bahay lang yun nakalagay. Yung item na yun. Yung item na tinali, may picture, baka sa bahay lang. Kaya sabi ko, matagal na ba kayo sa bahay ninyo? Saktong sagot niya, Ustad, kakalipat lang namin. Sabi ko, kakalipat nyo lang, tanong mo anong kwento ng dating may-ari ng bahay na yan. Kung hindi pa niya natanong na pala niya dati kasi bago siya lumipat, tinanong niya, yung bahay, syempre pag lilipat ka, tatanungin yung bahay, di ba? Bakit pa for rent yan, di ba? So, Ustad, yung bahay na to nakatira, dating mag-asawa, naghiwalay sila, ganito nagkagulo yung pamilya. Sabi ko, umalis na kayo dyan. Kasi posible yung sihir nandyan sa bahay na yun, kung ganun din yung pakiramdam yung mag-asawa. Kaya nangyari, agad-agad silang umalis. Pag alis nila, yun, na-justify nila, nakita nila sarili na may problema nga sa bahay. Na siguro, yung bahay na yun, ang ginawa ng may-ari, siguro mangkukulam yung may-ari. Mag-down payment ka ng 2 buwan, tapos kapag nagkagulo, alis na, o kumita siya. Di ba? May mga ganong senaryo na hindi nyo namamalayan. Kaya dapat nag-iingat kayo. Ikatlong senaryo, classmate ko nung college ako. Hindi sila mga Muslim ha, pero nung nag-aaral kasi ako ng college, alam ng mga classmate ko na Muslim ako at may pagka-religious ako. Alam ng classmate ko. Ngayon, ang nangyari yung classmate ko, mag-shota yun eh. Mag-shota. Despite na mag-shota sila, nung lockdown, bago mag-lockdown ata yun, tumawag sa akin yung classmate ko. Sabi niya, yung girlfriend daw niya, ay sabi niya, may ibang nangyayari sa kanya. Sabi ko, syempre, hindi naman niya alam yung patungkol sa Islam eh. Di ba? So, hindi niya ma-explain. Yung classmate, yung girlfriend daw niya, sinasaniban. Sabi ko, naniniwala ka ba sa sanib? Hindi ka naman Muslim. Sabi ko, sabi niya, Mahdi, sabi niya, pag nakita mo, sabi niya, yung parang may ibang nangyayari sa kanya. So sabi ko, ganito na lang. Hindi ba natutulog yan? Kasi kapag sinasaniban yan, hanggang gabi, hindi matutulog yan. Magiging belaw yan. Hindi yan, pag kumain yan, isusuka niya yung pagkain. Sabi niya, ganun nga nangyari sa kanya, hindi daw siya natutulog. Sabi ko, ikalawang tanong, tignan mo kung saan yung parte na masakit na katawan sa kanya. So, nangyari, masakit daw yung ulo niya, tapos yung kamay niya, pati yung paa niya. Sabi ko, huling tanong, masakit ba yung private parts niya? Sobrang sakit daw. Sobrang sakit daw ng private parts niya. Sabi ko, posible na sihir nga. Kasi yung sihir, ang gagawin niyan, yung parang manika, tutusukin ka kung saan-saan. Pati sa private parts mo, tutusukin ka. Lalo na sa tiyan mo. Tapos kasi bakit hindi kanya papakainin? Sabi ko, sa kanya, hindi naman kasi kayo naniniwala bilang Muslim. Pero sabi ko, papakita ko lang sa'yo yung senaryo na kinulam yung girlfriend mo. Sabi ko, posible sabi ko na kinulam yan ng malapit lang na sa inyo, taga sa inyo lang, or kaya yung kulam nandyan sa bahay ninyo. Doon na, nag-open siya. Sabi niya, Mahdi, meron ditong kapitbahay namin na galit sa kanila, kapitbahay nila, na pinaghinalaan nila mangkukulam daw.
Nasabi ko na yun na yun. Kasi kung malayo yun ang kukulang, ang gagamitin niya item, mag-iiwan siya sa bahay. Kapag malapit lang siya, hindi niya na kailangan gumamit ng item. Nandyan naman eh. Kumbaga dito sa Dakota, kapag may kinukulam, hindi na gagamit ng picture mo yan. Nakikita ka naman niya dito eh. Malapit lang, malakas yung signal. Kumbaga yung wifi natin, isa lang. So, di ba? So, isa lang gagamitin natin, hindi na ako gagamit ng ibang cellphone. Tama? So, ganun nangyari pag kinukulam. Ang nangyari sa kanya, nung kinukulam siya, ang sabi ko sa kanya, subukan niyong lumayo. Lumayo kayo, umalis ka sa bahay, dalhin mo sa malayong lugar, tignan natin kung may epekto pa yung sihir, yung pangkukulam. Ang ginawa, nakatira sa Novaliches. Mula sa Novaliches, umalis sila pumunta ng San Juan. Pagdating ng 1 linggo, nakapagpahinga raw yung babae. Sabi ko, posibleng lakas ng sihir ng sa kanya, ng kulam sa kanya, nandun talaga. So ngayon, sabi ko, kapag nandyan na yan, posibleng huwag na kayong bumalik doon. Kapag bayani ka, sige, bumalik ka. Kapag gusto mo, kaya mo pa. Pero huwag ka nang bumalik. Nangyari, hindi na sila bumalik. May senaryo, pagkatapos hindi sila bumalik, after ng 1 buwan, tumawag ulit sa akin. Sa pagtawag niya sa akin, sabi niya, bumalik yung parang sinasaniban siya. Sabi ko, nasaan ba kayo? Nasa San Juan pa rin. Sabi ko, bumalik ba kayo ng 1 beses doon na nakita kayo? Sabi niya, oo, bumalik kami, kumuha lang kami ng gamit na yun. Ibig sabihin, pinabalikan kayo. Kaya sabi ko, huwag na kayong babalik sa bahay na yun kasi nga may galit yung tao. Kasi pag nag-report ka sa barangay, pati sa pulis, tatawanan ka lang yan. Nag-report ka raw sila sa pulis eh. Sabi ng pulis, hindi naman uso yung ganyan dito sa Manila, paano natin kakasuhan? Anong gagawin natin sa blatter? Kinulam ako, walang ebidensya. Di ba? Walang makakaintindi sa ganyang mga senaryo. Maliban kapag Muslim ka na alam mo yung sitwasyon ng mga ganyan. Nakuha ninyo? Yan ang tinatawag na tamima, pati yung black magic, yung sihir, yung tamima, pati yung ain, pati yung sanib. Nakuha niyo iba't ibang senaryo yan. So kapag kayo may sinasaniban dito sa Dakota, kayo na yung pumunta. Huwag nyo na ako pumuntahin, huwag nyo na ako bigyan ng sakit ng ulo. Ang mahalaga, alam nyo na yan. Kaya in-explain ko sa inyo. Kasi may nangyaring case na ganyan. Lalo na karamihan sa mga babae. Mahina kasi yung babae, mahinang nilalang eh. Diba? Kaya minsan karamihan sila yung tinatarget ng mga sihir, ng mga black magic. Lalo na kapag may inggit sa'yo yung tao, pag bago yung motor mo na Honda Click o kaya naka ADB ka, di ba? Aerox ka. Naku, yung mga tao sa'yo, pag nakita ka nag-park pa lang, itutumba yung motor mo. Sana matumba ka. Di ba? So, yun yung galit ng mga tao kapag inggit sila. Okay, tapos tayo sa tinatawag na tamima, yung tamima, ibig sabihin nun ay, agimat. Natapos natin yun. Next tayo, yung tinatawag na sa Arabic na gulu. Ang gulu-gulu mo. Nakuha ninyo? Ang ibig sabihin ng gulu, al-aslu fil gulu al-mana. Ipinagbabawal ang gulu sa Islam. Ipinagbabawal ang gulu sa Islam. Pag sinabi mong gulu, ito yung sa English yung extremist. Ano sa Tagalog yung extremist? Sir Richam, ano yung extremist sa Tagalog? Sa Tagalog, pagmamalabis. Alam niyo yung pagmamalabis? Yung nag-away tayo, tapos nagkwento ko sa barangay, sumusobra yung kwento ko. Yung wala na sa katotohanan, sinobrahan ko na. Ang tawag sa Arabic na ay gulu. Pero meron din pagsusobra sa Islam. Pero ang pagsusobra, ang gulo sa Islam, bawal, haram. Nakuha ninyo? Okay, halimbawa, para maintindihan ninyo. May 2 uri ng gulo. Di ba sinasabi natin ang gulo yung pagsusobra? Ang gulo na pagsobra, sumosobra ka sa pagiging sobra o sumosobra ka sa pagiging kulang. Nakuha ninyo? So, ang gulo halimbawa, ilang rakaat ang Maghrib? 3. Sobrang religyoso mo, ginawa mong 5. Kasi anong religyoso ka? Gusto kong makapasok agad sa langit, gagawin kong 5 to. Ang tawag dyan ay gulo. Sumobra ka sa bagay na hindi naman dapat. Pero tatanungin ko sa inyo, yung pagsala ba, masama? Tama? Yung Maghrib ba nagsala siya, masama ba? Di ba maganda? Kumbaga sumobra sa kanyang pagiging religyoso, ginawang 5 rakaat. Ang tawag doon sa Arabic ay gulo. Tandaan ninyo, ang batas ng gulo sa Islam ay haram, bawal. Sabi na Allah Ta'ala, Ya ayyuhalal kitab, la taglu fi dinikum,
O kayong mga Kristiyano, huwag kayong gagawa ng gulo sa relihiyon ninyo. Nakuha ninyo? At ano pa, meron naman gulo na kung saan sa sobrang relihiyoso niya, sa sobrang pabaya niya, sinobrahan niya ang pagpapabaya sa Islam. Ilang rakaat ang Maghrib? 3. Sabi niya, magsala ko ng 1 rakaat, okay na yan. Ang mahalaga nakapagsala ko. So merong gulo na sinobrahan mo, merong gulo na kinulangan mo kasi sabihin mo sapat na okay na yon. Nakuha ninyo? Yun ang tinatawag na gulo. Ngayon, merong gulo sa mga Kristiyano. Anong ginawa nilang gulo? Ang sa atin si Jesus, ano sa atin si Jesus? Propeta. Tama? Dapat ang paniniwala natin propeta si Jesus. Anong ginawa ng Kristiyano? Ginawa nilang Diyos kahalinto, anak daw ni Allah Ta'ala. So ito ay naging gulo sa paniniwala, sa pamantayan ng tauhid. Nakuha ninyo? Ngayon naman, sumobra sila. At tayo, propeta si Jesus. Ang ginawa naman ng mga Hudyo, ng mga Jew, anong ginawa nila kay Jesus? Anong paniniwala ng Hudyo kay Jesus? Sinasabi nila, anak daw ng pokpok. Hindi raw siya propeta. Ganun paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus. Di ba sabi niya, kaya nga paniniwala ang Kristiyano pati Muslim, si Maria ay Birhen Maria, dalaga ng anak ng walang tatay. Pero sa kanila, pinagbintangan nila si Jesus na anak daw ng pokpok. A'udhu billah. Kaya nga sabi dito ni Allah Ta'ala sa Quran, nung sinabi ni Jibril kay Maria, sa inubashiruka bi gulamin, bibigyan ka ng anak ng Allah Ta'ala. Anong sabi ni Maria? Kaifa akunu li gulamu walam yamsasti bashar walam aku baghiya. Paano kung magkakaroon ng anak? Wala naman akong asawa, hindi naman ako pokpok. Binanggit ng Allah Ta'ala sa Quran yun. Kaya nga, bakit binanggit ng Allah Ta'ala sa Quran? Ay binanggit ni Allah sa aya yon laban sa mga Hudyo na pinagbintangan nila si Maria sa ganung mga kalaswaan. So dito, ang mga Kristiyano, sumobra sila ginawang Panginoon. Ang mga Hudyo, sumobra sa sobrang paggulo nila, ginawa naman nila na hindi propeta at anak daw ng pokpok. Pero pagdating sa mga Muslim, ano? Abdullahi wa Rasuluh. Hindi siya Diyos. Hindi rin anak ng pokpok. Kung hindi ay alipin at propeta ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Kaya dito, nagkaroon din ng ano? Kaya ipinagbawal ni Allah Ta'ala yung gulo sa ating relihiyon. Sabi ng Allah Ta'ala, patungkol sa mga Muslim sa atin, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. At ginawa namin kayong umma, mga taong nasa kalagitnaan. Ibig sabihin, hindi niyo sinobran yung paniniwala kay Jesus, hindi niyo rin nilapastangan yung paniniwala sa Kanya, nasa katotohanan ng gitna kayo. Ummatan wasata ang tawag doon. Nakuha ninyo? Kaya sabi ni Propeta Muhammad sa hadith, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Kung bakit naligaw yung mga taong nauna sa inyo, yung mga naunang nasyon, ang Kristiyano, Hudyo, lahat, kasi dahil sa sobrang pagkakano nila sa gulo. Naintindihan ninyo? Sabi ng Allah Ta'ala, la taglu fi dinikum. Huwag kayong gagawa ng gulo sa reliyon ng Islam. Kaya nga nung dumating yung mga sahaba, narinig nila, nagtanong sila kay patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong sila patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, marami sila. Sabi niya, si Propeta Muhammad nagsasala ng gabi. Si Propeta Muhammad nagfa-fasting. Si Propeta Muhammad sobrang relihiyoso. Ano nangyari sa kanila? Yung mga tao na yon, nalaman nila, sabi niya, wallahi, sabi ng isa sa kanila, la akuman nal layal. La anam wa akuman nal layal. Ang gagawin ko, magtatahajjud na lang ako gabi-gabi, hindi na ako matutulog. Tapos sabi ng isang sahaba, wallahi, mag-fasting na ako araw-araw, hindi na ako kakain. Sabi ng isa, wallahi, ang gagawin ko, magsasambayang, mag-ibada lang ako, hindi na ako mag-aasawa. Para at least, makuha ko yung ibada kay Allah Ta'ala. Nang umabot kay Propeta Muhammad yon, nagalit siya. Naghutba ang Rasulullah. Kasi mahalaga yun eh. Ma balu aqwamun. Ano nangyari sa ibang tao sa inyo? Na sumobra sila sa kanilang mga ginagawa.
Amma inni atqakum wa alamukum, hindi nyo ba alam, ako si Propeta Muhammad. Sabi niya, na mas kilala ko si Allah, mas may takot ako kay Allah kaysa sa inyo. Mas kilala ko si Allah. Pero sabi niya, ano sabi niya? Ako ay nagsasala ng tahajjud, natutulog din ako. Ako ay nag-fasting, kumakain din ako. At ako ay nag-aasawa. Paman rangiban sunnati, sino man hindi sumunod sa aking sunnah, hindi kabilang sa akin. May problema ba sa mga sinabi ng sahaba na sila ay magsasala? May problema ba dun? Wala, di ba? May problema ba sa mga sinasabi ng sahaba mag-fasting sila? Wala. May problema ba sinasabi ng sahaba na hindi sila mag-aasawa? Wala. Ang problema dito, ang sinabi nila nung sumobra sila, hindi na ako, sabi, magtatahajjud na lang ako, hindi na ako matutulog. Ang problema dito, yung sinabi, hindi sila matutulog. Nung sinabi ng sahaba mag-fasting sila, walang problema doon. Pero nung sinobrahan nila, hindi na raw sila kakain. At yung isa naman, okay, habang binata pa ako, hindi na ako mag-aasawa. Walang problema sa pagiging binata, pero hindi ka mag-aasawa, anong gagawin mo sa armas mo? Hindi mo na mababenta yan. Di ba? So dito, ang naging problema, nung sabi, hindi na ako mag-aasawa. Kaya, ang problema dito yung gulo. Yung sumobra ka sa bagay na kung saan hindi naman karapat-dapat. Naiintindihan ninyo? Kaya dito yung yung Islam, wasat, nasa kalagitnaan tayo ng katotohanan. Tayo ay nagtatahajjud kapag kaya natin, kapag hindi mo kaya matulog ka, Yusuf. Tama? Ikaw ay magtatarawi. Tama? Kapag hindi mo kaya ng 24 na rakat, 8 na rakat. Di ba? Hindi rin pwede na magkaroon ka ng gulo, magkulang ka, 2 rakat tarawih, okay na yan. Di ba? Hindi rin pwede yun. Dapat 8 na rakat, mag-witir ka, hindi mo kaya ng 24 rakat eh. Ititipirin mo pa yung 8 na rakat. Di ba? So huwag tayo magkaroon ng gulo sa pagsobra, huwag din tayo magkaroon ng gulo sa pagkukulang. At lahat ng mga batas na Islam, kaya na ng tao yan. Minsan tamad lang talaga si Yusuf kapag ganun. Di ba? Si Yusuf masipag to eh. Sa langit mapupunta to eh. So, ganun ang ipinagbabawal sa atin ng pinagbabawal sa atin ng gulo. Next. Isa. Number 18. Kung sinusulat nyo lahat ng number na yan, marami kayo natutunan. Kaso akala nyo sa utak nyo, Xerox machine. Tit, 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 memorize na. Number 18, la yuhlaf illa billah. Bawal sumumpa kahit saan maliban kay Allah Ta'ala. At ang pagsumpa na yan ay shirk, maliban kay Allah Ta'ala. Halimbawa, may nililigawan si Cham. Sumusumpa ako sa kalangitan, mahal na mahal kita. Nagsinungaling ka na, nag-shirk ka pa. Dualism ang ginawa mo. Di ba? Ang pagsumpa maliban kay Allah, shirk kay Allah Ta'ala. O sumumpa ka sa bato, sumusumpa ako sa bato. O sa mga lolo, o sa kapitbahay ko. Kahit pabiro lang yun, shirk yun kay Allah Ta'ala. Kasi ang tao kung bakit siya sumusumpa sa isang bagay, kasi itong bagay na to napakadakila sa kanya. Hindi ba dapat ang dakila lang si Allah Ta'ala sa ating puso? Tama? Kaya dito sabi ng Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah, sino man sa inyo sumusumpa maliban kay Allah, faqad kafar, siya ay nahulog sa kufur o sa shirk. Ang tinutukoy na kufur dito ay shirkun asgar. Shirk asgar. Nakuha ninyo? Shirk asgar. Pero kapag dinakila mo itong bagay na to kahalintulad ni Allah, pareho ng pagdakila, shirkun akbar yun. Pero ang pagsumpa, ang unang pamantayan ay shirkun asgar. Naintindihan ninyo? Bawa, nagsabi ka ng totoo. Totoo yun, sumusumpa ako sa lolo ko. Susumpa ako sa anghel. Kahit saan pa, sa kabilang buhay, haram yun. Shirk yun. Pwede ka lang sumumpa kay Allah Ta'ala pati sa kanyang mga pangalan at katangian. Sumusumpa ako sa Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasi si Allah Ta'ala yun eh. Nakuha ninyo? At, tandaan ninyo, ang pagsumpa kay Allah Ta'ala ay kabilang sa pinakadelikadong bagay. Kapag ginamit nyo ang pangalan ni Allah Ta'ala. Wallahi, Ustad. Tama? Para maintindihan ninyo kung bakit gaano kadelikado ang pagsumpa kay Allah Ta'ala kahit totoo ka.
Sige, ginagamit lang ang pagsumpa kay Allah Ta'ala kapag nasa trial court ka, nasa korte, sa Islam. Dito, mga Muslim, hindi naman naniniwala sa Allah Ta'ala, di ba? Ngayon, tandaan ninyo, isipin ninyo, kapag sumumpa ka kay Allah Ta'ala sa isang bagay na pinag-awayan mo lang ng kaibigan mo, patungkol sa cellphone, oh, wallahi, inabot ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung cellphone. Yung halaga ba ng cellphone, kasing halaga ng Allah Ta'ala? Ilagay ko kayo yung nanay mo dyan sa palengke, ibenta ko. Katingin ninyo, ganun kahalaga yung nanay ninyo? Oh, nanay mo, binibenta ko yung nanay mo dyan. Kung natatakot ka mangyari sa magulang mo na minamaliit mo yung magulang mo, pag binibenta mo, mas matakot ka kay Allah Ta'ala sumusumpa ka sa kanya sa walang kwentang bagay. Ang Allah Ta'ala hindi yan biro. Sino man ginawa niyang kalokohan o biro ang pagsumpa kay Allah Ta'ala ay ginawa mong kalokohan, magiging kafir ka kay Allah Ta'ala at hindi ka patatawarin ng Allah Ta'ala kahit mamatay ka. Sino man ginawa niyang katatawanan o ginawa niyang biro si Allah Ta'ala, kahit anumang gawain na yan, kapag namatay ka, hindi ka patatawarin ng Allah Ta'ala. Sinasabi nga ng ulama, kahit magtauba ka raw, hindi ka patatawarin ng Allah Ta'ala. Ang pinakamalaking kasalanan sa balat ng lupa, hindi ang shirk. Alam niyo kung ano? Yung gawin mong katatawanan ang Allah Ta'ala pati ang Islam. Ito ang pinakamalaking kasalanan sa ibabaw ng lupa, hindi ang shirk. Para maintindihan ninyo, hindi ba ang shirk, sabi natin, yung nilalang, inakyat mo sa level ng Panginoon, dinakilaw mo yung isang nilalang, inakyat mo siya kahalin tulad ni Allah. Tama? Tama? Tandaan ninyo, ano ang tawag naman na kapag si Allah Ta'ala binaba mo siya sa level ng nilalang? Yun ang tinatawag na istihza, yung ginagawa mong katatawanan si Allah Ta'ala pati ang Islam. Kaya mas masahol pang kasalanan ang gawin mong katatawanan ng Islam kaysa sa shirk. Nakuha ninyo? Kaya si Allah Ta'ala, mas matinding babala niya sa Quran ang mga munafiqun kaysa sa mga kafir. Kasi ang kafir, ang kalaban natin ng Islam ay lantad. Tama ba? Pero ang munafiqun, minsan kasama natin sa masjid. Minsan nagsasala. Pero ginagawa nilang kalokohan at katarantaduhan yung Islam, ginagawang katatawanan. Sino man nahulog sa pakikipagbiruan sa Islam, hindi siya patatawarin ng Allah Ta'ala. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Wala in sa'altahum. Kapag tinanong mo sila, na bakit nila ginagawa yon? Ang sasabihin nila, innama nakunna nakhudu wa nal'ab. Nakikipagbiruan lang naman kami, joke lang naman yon. Inunahan sila ni Allah Ta'ala bago pa sila gumawa ng dahilan. Sabi ng Allah Ta'ala, la ta'tadhiru, huwag ka nang gumawa ng dahilan, lakad kafartum ba'da imanikum. Kafir na kayo kay Allah Ta'ala, hindi na kayo mga Muslim. Pag namatay kayo, sa pinakakailaliman ng Jahannam sila mga munafiqun. Yung ginagawang kalokohan yung Islam, mas masahol pa sila kay Fir'aun. Naintindihan ninyo? Delikado ang gagawin yung biro ang pagsumpa kay Allah Ta'ala at gawing katatawanan. Dahil ang pinakakailaliman ng Jahannam ng Allah Ta'ala, hindi ang Kristiyano pati Hudyo. Kung hindi silang mga munafiqun na ginawang katatawanan ng reliyon ng Islam. Sabi ng Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ang mga munafiqun na ginagawa nilang katarantaduhan yung Islam, pinakakailaliman ng Jahannam ng Allah Ta'ala. Wala nang pinakamasahol pa maliban sa mga munafiqun na ginawang katatawanan yung Islam. Nakuha ninyo? Kaya ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, hindi biro. Ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, huwag nating gawing katatawanan. Sino man, tandaan ninyo ang warning sa Islam. Sino man ginawa niyang katatawanan to, hindi ka patatawarin ng Allah Ta'ala. At kahit magsala ka pa, hindi ka na patatawarin ng Allah Ta'ala. Ito ang pinakamatinding kasalanan sa balat ng lupa. Ang gawing katatawanan ng Islam. Kahit makakita ka pa nagpatayan sa kalye, o nagzina, o mga kabaklaan dyan, o nagzina, nagnakaw, nagsyabu, nagdroga, mas masahol pa yung kasalanan ng taon na dito sa masjid ginawa niyang katatawanan si Allah Ta'ala. Kasi itong mga to, krimen haram.
Yung sayong ginawa mo, si Allah Ta'ala, binaba mo siya yung kanyang kadakilaan sa ginawa mong katatawanan. Nakuha ninyo? Kaya ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, hindi biro at pinakadelikadong kasalanan sa ibabaw ng kalupaan. Naintindihan ninyo? So kaya dito, sabi ni Propeta Muhammad SAW, la tahlifu bi abaikum. Huwag na huwag kayong susumpa sa mga tatay ninyo. Wala bil andad, wala bit tawagit. At hindi sa lahat ng mga tagot na sinasamba maliban kay Allah Ta'ala. Na ito ay shirk kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay shirk kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagsumpa maliban sa Kanya. O kahit nagsasabi ka ng totoo, hindi ka pa rin pwede sumampa maliban kay Allah Ta'ala. At ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, ay tandaan niyo, ay delikado yan. Kahit sabi mo totoo ka. Kasi bakit hindi mo pwedeng ibaba yung yung kadakilaan ni Allah Ta'ala sa isang bagay na walang kwenta. Nakuha ninyo? 5 piso lang, susumpa ka kay Allah Ta'ala. Ganun na ba kahalaga yung 5 piso sa kadakilaan ni Allah Ta'ala? So, tandaan ninyo, kaya nga umabot sa punto yung katarantaduhan ng mga tao ngayon, pati yung mga batang maliliit, ginagawa nilang kalokohan ng Allah Ta'ala. Pansinin ninyo, kabataan, wallahi, ginawa nilang biro si Allah Ta'ala sa kanilang dila, kaya tignan ninyo, yung susunod na henerasyon na to, hindi ka na magtataka kapag binaliktad ng Allah Ta'ala yung dakota. Kasi mas masahol pa sa shirk yun. Ginagawa mong katatawanan at biro ang kalokohan yung Islam. Naintindihan natin? So yan ay kabilang sa dapat natin ingatan o dapat pahalagahan. Number 19. Al-aslu fit taswir, ang unang pamantayan daw sa picture ay ito ay haram sa Islam. Haram ang picture sa Islam. Maliban, may exception dito, maliban madaalahu da'id darura kapag emergency o urgency. Kailan ba ginagamit yung mukha mo, Jul? Kapag kailangan sa school, di ba? School ID, ano pang kailangan? Passport, NBI, ano pa? SSS, USIS, lahat ng kalokohan ng gobyerno, basta kailangan ng picture, mag-submit ka dyan. Yan, pinapahintulot yan. Pero yung picture na mangolekta ka, ay haram yan. Bakit? Anong dahilan, Ustad? Di ba nakwento ko sa inyo yung kwento kay Nuh alayhis salam? Di ba? Paano nag-umpisa yung shirk? Nangangalay ako dito, parang gusto ko mag-alis ng bangko. Paano nag-umpisa yung shirk? Saan nag-umpisa yung shirk sa panahon ni Nuh? Di ba sa picture, yung mabuting tao nakalibing, sabi ng Allah Ta'ala, la tadharunna alihatakum, la tadharunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra, wa qad adallu kathira. Ano yan? Akin na nga yung trono ko. Yung mga mabuting tao nakalibing, di ba? Sinabi natin, nung nakalibing na yon, ang ginawa ni Iblis, lumabas siya sa panahon na yon. Itong mga nakalibing na yan, mabubuting mga tao yan. Gawan ninyo ng picture, o ginawa ng tao ng picture. So pag nakita nila yung picture na yun, mabuting tao to. Ya Allah, patawarin mo siya. Okay tayo, wala tayong problema sa ganoon eh. Nung namatay yung henerasyon na yun, sumunod naman yung henerasyon, lumabas ulit si Iblis. Itong mga picture na yan, mabuting tayo, gawan nyo ng rebulto. O ginawa ng rebulto. Di ba? Nung namatay yung henerasyon, lumabas ulit si Iblis. O sabi ni Iblis sa kanila, may picture, may rebulto. Lagyan nyo ng birthday, pati death anniversary. Di ba? Nung namatay yung mga tao, lumabas ulit si Iblis. Ang ginawa ni Iblis, nakita ninyo, may birthday pa. December 30, birthday ni Rizal. O kailan siya pinanganak? Ito, June, di ba? O may rebulto, may santo. Gawin nyo. Sambahin nyo yan kasi yung Panginoon ng mga naunang tao. O may Rizalism na. Sa Laguna, may reliyon ni Rizal. Rizalism. Ganyan nag-umpisa yung shirk kung bakit kumalat sa ibabaw ng lupa. Kaya punta kayo sa buong Metro Manila, lahat ng mga rebulto ng bayani nandyan. Sa Luneta, nandyan si Rizal. Sa City Hall, nandyan si Andres Bonifacio. Dito sa May Pier, nandyan si Cory Aquino. Di ba? Dito sa may tawag yan, sa may sa UP, nakahubad. Liberalism. Alam yung liberalism, yung ideology ng liberalism, pati yung secularism, yung dapat yung tao malaya daw siya sa kanyang utak, wala daw relihiyon na pwede dapat pumilit sa kanya. Liberalism yun. Yun ang ibig sabihin ni UP, nakahubad doon. Pati si Liberty sa New York, di ba may nakaganon na kandila?
Hindi niyo alam ibig sabihin nun. Naliligaw na kayo ng mga kalaban ng Islam. Hindi niyo pa alam ibig sabihin nun. Ang dami ng rebulto sa Manila. Kulang na lang rebulto ni Yusuf. Para sambahin. Ganyan ang ginagawa ng mga tao. Kaya sa Islam, bawal yung picture. Ustad, wala naman sasamba sa akin kahit may picture ako eh. Ang tinutukoy dito yung susunod na henerasyon. Tignan nyo nangyari sa Taguig, dyan sa Libingan. Nagtataasan ng mga libingan. Kulang na lang dyan ilagay yung BGC. Doon sa may libingan. Di ba? Punta ka doon sa sementeryo. Ito naka-tiles. Ito naka-fencing. Ito naka-welding. Ito may bahay. Ito palasyo. Di ba? Ganun yan. Diyan nag-umpisa yung shirk. Kaya nga bawal pumunta sa libingan yung mga tao kapag hindi nakaka-fit na eh. Kaya yung kababaihan bawal. Kasi ba ang gagawin ng babae doon? Yung anak ko nakalibing dito. Tayuan natin ng rebulto kasi yung anak ko to eh. Ganun ang nangyayari sa Islam. Kaya yung mga tao naliligaw na. Ang pagkatapos yan ang gagawin ng mga tao, gagawa ng picture nandyan. Kaya tignan nyo yung mga anak ninyo nag-aaral sa elementary pati high school. Anong nakalagay sa room dyan? Lahat ng picture ng bayani. Tinatatak sa utak ng mga tao yung mga bayani para mag-shirk kay Allah Ta'ala na hindi namamalayan. May birthday pa, kaya ang daming holiday sa Pilipinas eh. Di ba? May Rizal Day, Andres Bonifacio, EDSA, Valentine's. Dapat may araw din ng utak para at least mag-isip tayo. Di ba? Lahat puro holiday sa isang buwan, puro holiday. Kasi bakit? Ang pinakapunto nila dyan para lahat ng mga Muslim maging ignorante kayo para mag-shirk kayo kay Allah Ta'ala. Tinuro ba sa elementary na si Propeta Muhammad, propeta ng Islam? Tinuro ba sa high school na si Propeta Muhammad na dapat sundin ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida, ang kanyang sunna? Wala, di ba? Ang tinuturo, eto, si Duterte, bida to ha. Kahit naka-ICC yan, hero pa rin yan. Ito si Marcos, kalaban to at tignan ninyo yung mga kabataan lasing sa politika. Kaya pa ng utak ninyo? Yung in-scroll down ninyo sa politika ngayon? Akala nyo may ambag kayo sa gobyerno? Kapag nag-scroll down kayo, magsigaw-sigaw kayo sa Facebook? Wala! Wala kayong may ambag sa gobyerno. Ang gawin ninyo, mag-aral kayo ng tauhid, ng akida, patungkol sa paniniwala sa Islam para hindi tayo maligaw. Nakuha ninyo? Yan ang pinakadahilan kung bakit ipinagbawal ang picture sa Islam. May tatlong uri ng picture na tinutukoy dito. Ang una, yung drawing. Ang drawing, kapag may ulo, bawal. Kasi bakit? Innama as-sura ar-ra'as sa hadith. Ang Rasulullah, ang tinutukoy sa picture na haram, yung may ulo. Eh ustad, paano pa nag-drawing ako ng kamay? Pwede hindi? Pwede. Basta, bawal yung may ulo kasi yung tumutukoy sa ulo yun talaga yung drawing. So kapag ang drawing yung may ulo, yun ang bawal. Nakuha ninyo? Number 2 na tinutukoy na picture dito, ano yun? Picture dito yung rebulto. Tama? Ang rebulto ay mas bawal yun. Kasi tingnan nyo dyan sa may, di ba sa Ross Boulevard? Pag dumaan kayo sa along Ross Boulevard, may kanyang mga rebulto bawat isa dyan. Diba? Sa Luneta, nakapalibot dyan. Yung mga rebulto, kung sino mga bayani ng mga naunang panahon, kailangan pa bang malaman yun? Kahit sa'yo mo sila pula po Muslim, wala tayong pakialam. Ang kailangan natin ang Rasulullah, ang sunna ng Rasulullah. Ang Quran, ang sunna. Hindi yung rebulto ng papangit ang itsura doon. Diba? Paano nila nalaman ang ganyan yung muka? Baka nakita lang nila si Yusuf, ito, kamukha nito si Rizal. Pwede na yan. Retocopy na yan. Diba? Baka ganun lang ginawa nila para maligaw yung mga tao. Tinatatak nila sa utak ninyo para mag-shirk kayo kay Allah Ta'ala. Tinatatak nila sa kabataan para mag-shirk kay Allah Ta'ala. Meron nga ngayon, hindi nyo ba napansin, yung elementary ngayon, sa Sambuanga tayo nag-trending, yung grade 1 na estudyante. Tinuturo ng teacher yung iba't ibang uri ng pamilya. Unang pamilya, may nanay, may tatay, may anak. Ikalawang pamilya, may nanay, may tatay, may anak, may ate, may kuya. Ikatlong pamilya, may tatay, may anak. Ika-apat na pamilya, may nanay, may anak. Pinapakilala sa utak ng tao na yung kabaklaan ay dapat tanggapin natin sa ating kultura. Yung kabaklaan ay dapat tao rin daw sila, wala daw silang kasalanan. Dapat tanggapin daw natin yung kabaklaan. Pati yung pagiging tomboy. Paano natin tatanggapin? Yung bakla nga, hindi niya matanggap sarili niya, lalaki siya eh. Tapos tatanggapin natin?
Di ba? Anong pagtanggap doon? Nakuha ninyo? So, tingnan ninyo kung paano tinuturo sa atin yung kalokohan ng mga ganyan. Naiintindihan ninyo? So, yung unang picture dito ay yung drawing, haram yun. Yung ikalawa, yung rebulto, haram din yan. Ikatlo, yung photographic. Tigilan mo na yan, Jula, yung mga pinabas mo. So, yun ay ang pinagawa. Joke lang, Jul, baka mamaya magalit ka eh. Ang tinutukoy na ikatlo ang photographic. Ang photographic ay bawal din sa Islam. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Mas lalo na. Kasi bakit? Pati yung videographic. Yung mga video, maliban kapag kailangan. Halimbawa, di makagraduate si Aswad kapag wala yung picture niya, nakatoga. Sige, mag-picture ka na. O pagkatapos yan, ang gagawin mo sa litrato mo, itatabi mo doon kay Rizal? Walang mag-aalala niyan. Kahit girlfriend mo, kalimutan ka niya pag namatay ka. Di ba? Kaya wala naman halaga yan kung tutuusin eh. Tignan mo sa memories niyo sa cellphone ninyo. 2,000 yung picture ninyo, walang kwenta. Sino titingin yan? Kahit yung aso, hindi titingin dyan sa picture ninyo eh. Kahit yung daga sa bahay ninyo, hindi yan patitignan. So para saan? Anong common sense na bakit nyo bibigyan ng halaga yung picture? Kaya lumalaganap yung mga sihir eh. Yung mga black magic, yung kulam eh. Kasi yan yung ginagamit nila, yung picture ninyo. Tama? Kung kasing pogi nyo si Otto, yung sa Quiapo, yung nagdadaldal dun, si Otto, ayun, isa pa yung gumagawa ng kalagiman siya sa mundo eh. Dapat sa mga ganyan, tinutokhang. So, yun ang tinutukoy dito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga taong gumagawa ng picture, asyaddun nasi adhaban yawmal qiyamah, ang pinakamatinding kaparusahan ni Allah Ta'ala sa yawmul qiyamah, al-musawwirun, yung gumagawa ng litrato, yung nagdo-drawing. Sasabihin sa kanila ng Allah Ta'ala, ahyu ma khalaqtum, buhayin ninyo yung drawing ninyo. Sige, buhayin mo, Yusuf. Kaya mo? Hanggang sa hindi mo mabuhay yan, yung parusa sa'yo, hindi na, wala ng katapusan. Na, kaya mo bumuhay ng drawing? Wala, hindi. So hanggang sa hindi mo mabuhay yan, ang parusa ng Allah talaga hindi titigil sa'yo. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruj unaka minan nar yawmal qiyamati yaqul sa yawmal qiyamah daw ay meron si Allah Ta'ala sa impyerno na kung saan na ang dahilan kung bakit siya pinasok ng Allah Ta'ala sa impyerno, wukiltu bi thalath. Dahilan kung bakit siya pinasok ni Allah Ta'ala sa impyerno, ang sasabihin niya, dati akong photographer. Dati akong nagdo-drawing. Dati akong gumagawa ng rebulto. Dati akong gumagawa ng mga santo. Diyan kasi mag-umpisa yung rebulto, pati mga santo eh. Sa umpisang simpleng drawing, tapos picture, tapos naging rebulto, sinamba ng tao. Ang nangyari, tingnan nyo sa tagig, kanyang rebulto kapag, okay libingan ng tatay ko to Okay, gagawin ko ng rebulto kasi mahal ko tatay ko. Nakuha ninyo? Yan ang pinakamatinding parusa sa yawmal qiyamah. Sabihin din sa kanya ng Allah Ta'ala, ayun fakafiha ruh. Dapat lagyan mo ng kaluluwa yan. Kapag hindi mo nilagyan yan, hindi ko titigilan yung parusa sa iyo sa kabilang buhay, sabihin ng Allah Ta'ala sa kanya. Kasi bakit? Ang pinakadahilan nga, balikan natin ang pinakaugat ng shirk. Kasi nga dyan nag-umpisa yung shirk ng mga tao. Sa mga picture, tas rebulto hanggang sinamba ng mga tao. Hindi ba ganyan ang laman ng simbahan? Punta kayo simbahan yan sa Quiapo. Lahat ng uri ng picture ni Maria hindi na magkakabuka. Nandoon na. Sinasabi raw nila yan yung Diyos nila. Tingnan nyo lahat ng mga simbahan ng mga hindi reliyon. Alhamdulillah, tingnan sa masjid natin, wala. Di ba? Pati nga sa damit natin, ultimo yung damit ninyo, magsala kayo, walang picture. O, tingnan ninyo ba? Ngayon mismo, wala. Kasi ayaw natin na didistract yung pag-iisip natin kahit kami nakasulat na Nike. Kahit ano yan, tribal yan, yung isa nagagalit sa atin. Damit mo may nakasulat, nakakadistorbo. Di ba? Sa ganung pamamaraan, nag-iingat tayo. Kasi alam natin ang susunod na henerasyon, baka malason yung pag-iisip nila. Nilalason na nga sa school. Pati ba naman dito sa Dakota, sa masjid, lalasunin pa natin? Nakuha ninyo? So yan ang pinaka-delikado sa lahat. So, ang tinutukoy na drawing yung may ulo. Kung mag-drawing ako ng bundok, bawal ba? Bawal? Pwede. Pwede kasi wala na. May ulo ba yung bundok? Maliban kung anong bundok tinutukoy mo. Di ba? So, mag-drawing ako halimbawa ng masjid. Pwede.
Basta walang kaluluwa na may ulo. Eh yung hayop, bawal kasi merong ulo. Eh hindi ko isama yung ulo. Pwede hindi? Pwede. Kasi ang tinutukoy lang yung ulo. Naiintindihan ninyo? Nakuha ninyo? So yun ang ipinagbabawal yun sa tinatawag na shirk. Anong number na? 20. Malinaw ba sa inyo? In discussion? Sana marami kayong matutunan. At least, hindi tayo maligaw. Pati yung mga taga Dakota. Alam nyo, dito sa Dakota, marami ng iba't ibang uri ng shirk. Huwag na tayong lumayo. Dito pa lang. Number na? 20. Number 20, stop tayo. Inshallah, patungkol sa tinatawag na tiara. Ang tiara, ito yung pamahiin. Inshallah, continue tayo bukas. Wa naqulu subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.